Ano nga ba ang isang malupit na sekreto ng mga matagumpay na tao? At bakit sila tuloy-tuloy na nagtatagumpay? Kamusta po? Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang malupit na sekreto ng mga matatagumpay na tao. Kung bakit sila tuloy-tuloy na nagtatagumpay sa buhay. At kung ikaw mismo gusto mong magtagumpay sa buhay, tapusin mo ang video na to. Ako nga pala si Ricky Barbachano, 14 years naging empleyado at 5 taon ng negosyante. Pero bago yan, nung bata ako, nung teenager ako, pangarap ko noon na magkaroon ng mga bagong damit, bagong sapatos. Yun lang yung mga simple kong pangarap. Kaya nung nagkatrabaho ko, kapag sahod ko na, bumibili ako ng mga bago kong damit, kahit bagong brief. Basta importante, meron akong isang bagay na nabibili sa sarili ko. Yun yung mga simple kong pangarap noon. Kaya bawat sahod ko noon, nakakabili ako ng mga bagay na gusto ko. Sumunod noon, dahil puro trabaho ko noon, mga pabrika, nangarap ako magtrabaho sa SM. Gusto ko naman ng mga malamig na lugar. Dahil pangarap ko ngayon, nag-apply ako sa SM at nakapasok naman ako. Akala ko noon na hindi ako pagpapawisan dahil porket nasa SM ka, hindi ka na pagpapawisan. Yun pala, napunta ako sa stockman, sa warehouse ng mga appliances. Kapag dumating yung mga stock, siguradong magbubuhat ka at saka magdi-display ka. Check mo yung mga items kung may sira ba yan, kung may damage. Kaya mula noon, nangarap ulit ako. Dahil gusto kong medyo lumaki yung sahod, nangarap ako mag-ibang bansa. Kaya nag-apply ako sa Taiwan. Dahil pangarap ko ngayon, gumawa ko ng paraan. Nag-apply ako, kinumpleto ko yung mga requirements, kumuha ako ng passport na medyo gumanda rin ang sahod ko, nag-apply ako. At sa awa ng Diyos, nakuha naman ako sa Taiwan. Nung nakapunta na ako sa Taiwan at nakapagtrabaho, nangarap ulit ako. Nangarap ulit ako makaipon. Nangarap din ako makauwi. Nangarap din ako makapagnegosyo. At ito na nga, pag-uusapan na nga natin ang isang sikreto ng malupit na tao kung bakit sila nagtatagumpay sa buhay at tuloy-tuloy. Kasi nga, meron silang pangarap na hindi nauubos. Ibig sabihin, meron silang pangarap na tuloy-tuloy. Halimbawa, isa kang estudyante, pangarap mo lang noon na makatapos ng pag-aaral. Nung tapos ka ng mag-aaral, ano na susunod mong pangarap? Pangarap mo, makapagtrabaho sa isang kumpanyang gusto mo at nakapasok ko na sa pinapasukan mo, na pangarap mo lang noon na ma-regular dyan sa pinapasukan mo. Ngayon, na-regular ka na sa pinapasukan mo. Ano na susunod mong pangarap? Kung 3 taon ka na dyan, 5 taon, o 10 taon ka na dyan sa pinapasukan mo, ano na yung susunod mong pangarap? Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, yung pangarap mo dapat tuloy-tuloy. Halimbawa, isa kang OFW na pangarap mo lang noon na makapunta dyan sa pinapasukan mo, sa bansang pinapasukan mo ngayon. Kung 3 taon ka na dyan, 6 na taon, 10 taon, o 20 years ka na dyan, sa bansang pinapasukan mo ngayon, ano nang susunod mong pangarap? Kaya dapat yung pangarap mo hindi nauubos. Dapat tuloy-tuloy. Kaya naniniwala ako na ang paghinto sa pangarap ay paghinto sa tagumpay. Yan yung pinaniniwalaan ko. Kaya kung gusto mo magtagumpay, simulan mo lang mangarap. Dapat yung pangarap na yun, tuloy-tuloy. Halimbawa, si Henry C. Hindi naman niya pinangarap noon na magkaroon ng SM sa buong Pilipinas. Kaya siya nagtagumpay kasi meron siyang pangarap na hindi nauubos. Alam niyo ba na si Henry C. Ang una niyang negosyo, nagtinda siya ng sigarilyo. Kahit medyo nung panahon na yun, medyo angat-angat sila sa buhay, pero meron siyang pangarap sa buhay. Kaya sinimulan niya ang pagtitinda ng sigarilyo. Dahil may pangarap pa siyang malaki, sumunod na tinda niya, nagtinda siya ng sapatos sa isang kariton lang na kung saan sa ang iskinita sa Maynila siya nagpupwesto. Dahil meron siyang pangarap na kahit maliit ang pangarap niya, basta tuloy-tuloy ang pangarap, magtatagumpay siya. Dahil pangarap nga niya na magkaroon ng pwesto na sasabihin niya sa sarili niya na hindi siya tatapuyin ng mga kung saan sa pwesto, nangarap din siya magkaroon ng sariling pwesto. Yung permanente, yung regular na, yung hindi yung bigla na lang siyang paaalisin. At natupad nga yung pangarap niya na magkaroon ng pwesto na sapatusan. Nagkaroon siya ng pwesto at aircon pa dahil may pangarap ulit siya na mapalaki yung pwesto niya. Nagdagdag siya ng mga damit, sinturon, kung ano-ano, kaya tinawag na department store ang kanyang unang tindahan. Naging department store. Pagkatapos noon, dahil may pangarap nga siya at yung pangarap niya tuloy-tuloy, palaki ng palaki, doon na nagsimula yung pagkakaroon ng SM. At ang unang SM niya ay hindi ako nagkakamali, sa Carriedo. Yun ay maliit na SM lang, hanggang second floor yata yun. Kasi doon ako malapit na nag-aaral nung college ako. Yun ang kauna-unahang SM. Parang department store lang siya. Wala pang mga Jollibee o kainan o kung ano-anong mga tinda. Hindi nagtagal, dahil may pangarap nga siyang tuloy-tuloy, nagkaroon ng SM sa buong Pilipinas. Yun ang isang halimbawa. Kaya dapat meron kang pangarap na tuloy-tuloy. At yung pangarap mo dapat hindi nauubos. Ngayon, natapos mo ang video ko, tanungin mo ang sarili mo ngayon kung may pangarap pa ba sa buhay.
o baka huminto na yung pangarap mo sa buhay. Dahil uulitin ko, naniniwala ako ng paghinto sa pangarap at paghinto sa tagumpay. Ang kalaban lang natin dito ay yung makalimutan mo ng mangarap, ay yung huminto ka ng mangarap sa buhay. Kung nagustuhan mo ang aking video, paki-like and share at i-follow mo na rin ako. Ako nga pala si Ricky Barbachano, nag-iwan ng mensahe na time is gold. Napakahalaga ng oras ko at ng oras mo. Kaya kailangan mong kumilos habang ikaw ay malakas dahil wala nakakaalam ng oras ng iyong pagwawakas.